Kabanata 1796. Hindi pinansin ni Sebastian ang babala ni Orenthia tungkol sa mga pirata, lubos na abala sa pag-aaral ng Great Devouring Technique at nahuhulog sa estado ng kawalang kasakiman. Ang oras ay dahan-daang lumipas. Hindi alam kung gaano nakatagal ang lumipas, sa wakas ay naabot ni Sebastian ang paunang yugto ng Great Devouring Technique. Punong-puno ng kasiyahan, hindi na siya makapaghintay na subukan ang mahiwagang epekto ng teknik na ito. Nang malapit na siyang umalis, bigla niyang napagtanto na wala na si Orenthia. Dahil masyado siyang nakatutok at abala sa pagtatanim kanina, hindi niya namamalayan kung kailan siya nawala. Naalala ang takot sa kanyang mukha nang banggitin niya ang mga pirata, naramdaman niyang parang tumalon ang kanyang puso, at isang masamang kutob ang bumangon sa kanyang dibdib. Nahuli ba siya ng mga pirata? Sa isang iglap, tumalon si Sebastian ng mataas sa hangin at tumingin pababa sa buong isla. Ang kanyang mga iris ay jumiit matapos tumingin dahil nakakita siya ng isang nayon na nakatago sa isla. Gayunpaman, ang nayon ay naging isang buhay na impyerno. Mahigit kalahati ng mga bahay ang gumuho. Matapos masunog ng apoy, tanging mga pader na lang ang natira na naglalabas ng mga ulap ng itim na usok. Dumadaloy ang dugo sa lupa, bumubuo ng ilang malalim na pulang mga puddle. Ang mga katawan ng mga taga-nayon ay nagkalat sa paligid. Ang ilan ay pinugutan, ang kanilang mga mukha ay frozen sa takot na kanilang naramdaman sa huling sandali ng kanilang buhay, habang ang iba naman ay walang mga paa o kamay. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Hindi na pinoprotektahan ng kanilang mga magulang, ang mga bata ay humihiyaw ng may takot, umiiyak sa isang nakakalungkot na paraan. Ang mga sugatan ay umuungol sa lupa ng masakit, ang kanilang mga tinig ay mahina at nag-iisa. Isang malakas at nakakasukang amoy ng dugo na hinaluan ng usok ang pumuno sa hangin. Ang buong eksena ay hindi matiis na panoorin, para bang katapusan na ng mundo. Sa pagkakita nito, naramdaman ni Sebastian na ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit. Pinabukan niya ang kanyang mga mata, at pumutok ang mga ugat sa kanyang noo. Nang pinigilan niya ang kanyang mga kamao, pumuti ang kanyang mga knuckles dahil sa labis na pagod. Pinipigilan ang kanyang mga ngipin, umuungal siya ng galit sa mga puwang ng kanyang mga ngipin. Nang mga sandaling iyon, nakita niya ang isang matandang babaeng nakayuko na nanginginig. Nakatayo sa gitna ng mga guho, siya'y humikbi na may walang kibo sa kanyang mga mata. Hindi nag-aksaya ng oras si Sebastian upang lumapag at nagmadali patungo sa matandang babae. Nabalisa at nag-aalala, tinanong niya, "Ginoo, nakita mo ba ang isang batang magandang babae?" Nakaputi siya at mahaba ang kanyang buhok. Napakakaakit-akit ng kanyang hitsura. Itinaas ng matandang babae ang kanyang mukha na puno ng luha at dumi, na puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang kanyang magaspang na boses ay halos hindi marinig. Nakita ko siya. Ang galing niya at nakapatay ng ilang pirata, pero sobrang dami nila. Parang grupo ng mga demonyo, nilusob siya at dinala siya sa huli. Ang masamang balak ay lumutang sa mga mata ni Sebastian sa kanyang pahayag, at ang lamig sa loob nito ay halos makapagpapa-freeze sa hangin sa paligid niya. Mga walang hiya. Sigaw niya sa pamamagitan ng nakagat na mga ngipin. Ang kanyang boses ay puno ng galit at determinasyon, na parang isang ungol mula sa kailaliman ng impyerno. Bumilis siya na parang kidlat, tumakbo patungo sa direksyong iniwanan ng mga pirata na parang kidlat na dumaan sa dilim. Ang simoy ng dagat ay hamampos sa kanyang mga damit, at ito'y pumaypay ng malakas, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa harapan, hindi lumilingon kahit isang saglit. Sa loob ng ilang minuto, natagpuan niya ang mga pirata, na masayang inaalis ang mga bagay na kanilang ninakaw. Masayang nag-uusap, hindi nila alam na ang anino ng kamatayan ay humahabol sa kanila ng napakabilis. "Mamatay ka na!" Sigaw ni Sebastian, ang kanyang boses ay sumabog na parang kulog sa ibabaw ng dagat. Sa susunod na segundo, lumitaw siya sa gitna ng piratang grupo. Habang inaalog niya ang kanyang mga braso, sumabog ang espiritual na enerhiya mula sa kanya na parang malakas na hangin at agad na pinunit ang ilang mga pirata.
Dama po ang dugo sa hangin na parang ulan at pinula ang ibabaw ng dagat. Noong mga panahong iyon, nagising sa katinoan ang ibang mga pirata, nakatitig sa takot kay Sebastian, na biglang lumitaw. Dahil sila ay mga brutal na kriminal, agad nilang naisip kung ano ang nangyayari. Bitbit ang kanilang mga armas, umuungal sila na parang mga hayop at nagalit na inatake si Sebastian. Tumawa si Sebastian at kumilos na parang multo, madaling at maayos na iniiwasan ang kanilang magulong mga atake. Kasabay nito, patuloy siyang umatake gamit ang kanyang mga kamay, bawat hampas mula sa kanya ay may dalang mapanirang lakas. Isang pirata ang sumigaw habang nabasag ang kanyang bungo ni Sebastian. Pumutok ang pulang at puting bagay sa lahat ng direksyon, at ang tunog ng utak na sumasabog ay nakakatakot. Magpakita ka ng awa. Sinubukan ng isa pang pirata na tumakas, pero sinipa siya ni Sebastian. Naging bola siya ng dugong ulap sa hangin at nagkalat kasama ng hangin. Ang pagnanais ni Sebastian na pumatay ay lumalakas. Siya ay parang isang walang emosyon na kamatayan. Saan man siya magpunta, ang mga pirata ay nahuhulog na parang mga uhay ng trigo na inaani gamit ang pang-ani. Kabanata 1797. Matapos tapusin ang isang grupo ng mga pirata, ipinagpatuloy ni Sebastian ang paghahanap sa kanilang mga bakas. Sa daan, nakakita siya ng ilang nagkalat na mga pirata. Isang grupo sa kanila ay may mga 12 lalaki. Hawak ang mga scimitar, bumuo sila ng kalahating bilog sa pagtatangkang pigilan si Sebastian. Walang ekspresyon, sumugod si Sebastian sa kanilang porma sayon. Ang espiritual na enerhiya ay umikot sa kanyang katawan at bumuo ng isang hindi matibag na kalasag. Ang pag-atake ng mga pirata ay tumama sa kalasag at agad na nabasag tulad ng isang itlog na tumama sa bato. Ang mga braso ni Sebastian ay mabilis na kumilos, bawat galaw ay nagdudulot ng malakas na hangin. Pinagpag niya ang kanyang mga palad at bigla itong itinulak pasulong, at isang makapangyarihang alon ng espiritual na enerhiya ang sumabog. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, maraming pirata ang tinangay ng nuwersang ito, ang kanilang mga katawan ay lumiko-liko sa hangin, bumagsak ng mabigat sa lupa, at tumigil na sa paggalaw magpakailanman. Isang pangkat ng mga pirata ang sumakay sa mga halimaw sa dagat at sinubukang atakihin si Sebastian mula sa gilid. Pagsalungso sa gilid, nakaiwas si Sebastian sa kagat ng isang halimaw sa dagat. Pagkatapos, lumipad siya sa hangin, tinapakan ang ulo ng halimaw sa dagat, at ginamit ito bilang pangtulong upang tumalon ng mataas. Sa hangin, bumuo siya ng mga sil gamit ang kanyang mga kamay, at isang napakalaking palad na gawa sa espiritual na enerhiya ang nahulog mula sa langit. Sa isang malakas na tunog, ang mga halimaw sa dagat at ang mga piratang nakasakay sa kanilang likod ay naging giniling na karne, ang kanilang dugo ay nagkulay pula sa dagat. Ganoon na lang, mabilis na pinuksa ni Sebastian ang lahat ng pirata na kanyang nakatagpo gamit ang matinding taktika. Sa wakas, narating niya ang base ng Merry Pirates, ang Merry Island. Ang isla ay mabigat na binabantayan. Nang makita ng pirata sa lookout tower si Sebastian na papalapit, agad niyang pinatunog ang security alarm. Bigla, ang takot ay bumalot sa buong isla. Malalaking grupo ng mga pirata ang nagmadali at pinalibutan si Sebastian. Sa isang sulyap, ang mga pirata ay sobrang dikit-dikit na para silang kolonya ng mga langgam, at may ilang daan sila. Sino ka? Anong karapatan mong pumasok sa Merry Island? Sigaw ng isang pirata na tila leader. Hindi siya sumagot, ngunit ang pagnanais na pumatay sa kanyang mga mata ay lumalim. Gumawa siya ng hakbang at lumitaw sa gitna ng karamihan ng mga pirata na parang anino. Agad, ang mga sigaw ng digmaan, mga sigaw ng sakit, at tunog ng mga armas na nagbanggaan ay umuukit sa buong isla. Si Sebastian ay kumilos sa gitna ng karamihan ng mga pirata, at isang pirata ang tiyak na babagsak sa tuwing siya'y umatake. Ginamit niya ang Great Devouring Technique, at lumakas ang kanyang enerhiya habang patuloy niyang sinisipsip ang espiritual na enerhiya mula sa mga pirata papasok sa kanyang katawan. May isang pirata na inatake siya gamit ang kutsilyo, at naiwasan niya ito sa pamamagitan ng pagliko sa gilid. Bilang ganti, sumuntok siya at tumagos ang kanyang kamao sa dibdib ng pirata,
pinairepiraso ang puso ng pirata. May isa pang pirata na sumugod mula sa likuran ni Sebastian. Parang may mga mata siya sa likod, sinipa ni Sebastian ang likuran at pinapunta ang lalaki ng higit sa 30 talampakan ang layo. Ang lalaki ay bumangga sa isang bato at naging tambak ng dinurog na laman. Iginuhit ni Sebastian ang kanyang mga braso, at isang buhawi na gawa sa espiritual na enerhiya ang lumabas. Dosenang pirata ang nahulog dito at pinunit ng hangin. Habang lumilipas ang panahon, nagpatong-patong ang mga katawan ng mga pirata, at dumaloy ang dugo sa isang ilog, tinain ang isla. Gayunpaman, hindi man lang kumukupas ang pagnanais ni Sebastian na pumatay. Gusto niyang alisin ang mga kriminal na ito mula sa ugat upang maghayganti para sa mga inosenteng taga-Bukirin at kay Orenthia, na posibleng nasa panganib na sitwasyon ngayon. Sa wakas, narating ni Sebastian ang gitna ng isla at natagpuan ang kanilang piitan. Kabanata 1798. Si Sebastian ay nagmadaling pumasok sa piitan at naghanap ng may pag-aalala, naghahanap sa gitna ng karamihan. Sa huli, natagpuan niya si Orenthia sa isang sulok. Mukhang miserable siya. Ang kanyang mga damit ay punit-punit, at ang kanyang buhok ay magulo sa paligid niya. Takot at pagod ang nakasulat sa kanyang mukha. Orenthia. Sigaw ni Sebastian. Itinaas ni Orenthia ang kanyang ulo. Sa simula, isang nawawalang tingin ang lumabas sa kanyang mga mata. Pagkilala niya kay Sebastian, napaiyak siya. Nasaktan ka ba? Nagtanong si Sebastian ng may pag-aalala. Umiling siya, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi nang hindi mapigilan. Noong mga panahong iyon, si Sebastian ay huminga ng maluwag at pinakawalan ang lahat. Paglabas ni Orenthia at nakita ang mga katawan na nakakalat sa lahat ng dako, siya ay labis na nagulat. Hindi niya kailanman naisip na si Sebastian ay napakalakas na kaya niyang puksain ang brutal na Merry Pirates mag-isa. Pagkatapos, dinala ni Sebastian siya sa pasukan ng Nine Spheres. Habang naghanap si Orenthia ng kanyang pamilya, nakahanap si Sebastian ng tahimik na lugar upang ipagpatuloy ang paglinang ng Great Devouring Technique. Sa isang kisap mata, araw na ng pagbubukas ng Nine Spheres, at nagtipon-tipon si Sebastian kasama ang iba mula sa Alpha Sect sa paligid ng pasukan. Ang lugar ay puno na ng tao. Ang mga kabataan mula sa iba't ibang sekta ay naghintay ng may pananabik at nerbiyos para sa pagbubukas. Dumating ng nagmamadali, agad na nakita ni Sebastian ang kanyang mga kaibigan mula sa Alpha Sect. Si Jovi ay kumaway sa kanya ng may kasiyahan at mabilis na lumapit sa kanya. Nandito ka na, Sebastian. Ngumiti. Tumanggo si Sebastian at tiningnan ang lahat. Nakatayo si Eldridge na may mga kamay sa kanyang likod, may malungkot na ekspresyon. Tumingin sa siyam na mga alagad sa harap niya, sinabi niya ng may kabigatan. Ang mahiwagang Nine Sphere Secret Realm ay puno ng panganib. Magtulungan kayo pagkatapos pumasok at huwag magpadalos-dalos. Si Raphael, ang nakatatandang alkamista, ay nakatayo sa isang sulok. Tinatitigan si Sebastian ng malamig habang hindi alam ng iba, lihim siyang nagpadala ng mensahe kay Lambert sa pamamagitan ng telepatya. Lambert, humanap ka ng pagkakataon para mapatay si Sebastian. Huwag siyang hayaang makalabas ng buhay. Tumanggo si Lambert ng mahinahon, isang pagnanais na pumatay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, ang ilaw sa pasukan ay kumikislap ng mas maliwanag. Senyales na malapit ng magbukas. Ang mga tao ay nagsimulang maging balisa, at ang atmosfera ay nagiging mas tensyonado. Maghanda na. Sigaw ni Eldridge. Humigop ng malalim na hininga, inihanda ni Sebastian ang kanyang sarili at mahigpit na hinawakan ang kanyang armas. Kasabay ng nakakasilaw na liwanag, dahan-daang bumukas ang pasukan, at isang sinaunang ngunit misteryosong hangin ang sumalubong sa lahat. Bago pa man makapagmasid ng mabuti ang mga tao, sila'y nahigop ng isang malakas na puwersa. Naging malabo ang paningin ni Sebastian, at hindi niya namamalayan na nahulog siya pasulong. Nang muli siyang makapagmasid ng mabuti, nakita niyang nasa loob siya ng makapal na gubat, at si Jovi ay nasa tabi niya, nagmamasid ng may pag-aalinlangan. Mag-ingat ka. Hindi natin alam kung ano ang mga panganib na nandito, paalala ni Jovi sa mahinang boses.
Isang mababang ungol ang umabot mula sa malayo sa oras na ito, at lahat ay napatigagal, tumingin sa direksyon ng ungol. Gamit ang pagkakataong ito, nagnakaw si Lambert ng sulyap kay Sebastian. Isang halos hindi mapapansin na pagnanais na pumatay ang lumabas sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya kumilos. Habang unti-unting nawawala ang ugong sa kalayuan, patuloy na maingat na nag-explore ang mga tao sa lihim na kaharian. Gayunpaman, habang naglalakad sila, nakatagpo sila ng isang sanggang daan. Maghiwa-hiwalay tayo. Sa ganon, makakapag-explore tayo ng mas maraming lugar at mas mabilis nating makikita ang mga kayamanan at swerte, mungkahi ng isa. Akala ng lahat ng iba na may katuturan iyon at nahati sa ilang grupo, naglalakad patungo sa iba't ibang direksyon. Pumili si Sebastian ng mas tahimik na daan at naglakad ng mag-isa. Hindi nagtagal, tahimik na sumunod si Lambert sa kanya. Sebastian, ang swerte naman. Sabi niya na may pang-aasar. Nagmumukhang nagagalit, si Sebastian ay tumingin sa kanya ng may pagdududa. Ano bang gusto mo, Lambert? Binitiwan ang lahat ng pretensyon, sinabi ni Lambert na may masamang tingin, araw ng iyong kamatayan ngayon. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang espada at sumugod kay Sebastian. Lumihis, sumigaw si Sebastian, bakit mo ako gustong patayin? Bigyan mo ako ng dahilan. Kabanata 1799. Humalaklak si Lambert at sinabi ng may masamang balak, papalagpasin kita na mamatay ng payapa. Si Ginoong Stanton ang gustong ipapatay ka. Si Sebastian ay humalaklak at pinaganya ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ni Lambert sa bilis ng kidlat. Sa tingin mo ba ay kaya mong patayin ako? Bago pa man natapos magsalita si Sebastian, inalog niya ang kanyang braso, at isang malakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanya. Wala nang oras si Lambert na makapag-react ng mag-beam ang kanyang paningin, alpatay na siya. Hindi man lang pinansin ni Sebastian at kinuha ang tablet para sa pag-aamon ng halimaw. May isang liwanag na kumislap, at isang magandang babae ang lumabas mula rito, sino pa ba kundi si Sabrina? Sa wakas, pinakawalan mo rin ako. Ang boring doon sa loob, reklamo niya. Binigyan kita ng napakaraming immortal stones at pills. Ano pa ang gusto mo? Tanong ni Sebastian. Sinasabi ko lang. Agad nang umiti si Sabrina. Pagdating nila sa Celestial Region, paminsan-minsan ay pinapalabas siya ni Sebastian para huminga ng sariwang hangin, pero siya ang humiling na nanatili sa loob ng tablet. Dahil iyon ay dahil maraming royal jelly sa loob. Hindi lamang ito magagamit upang mapabilis ang pagsasanay, kundi isa rin itong produkto para sa balat. Bukod dito, binigyan siya ni Sebastian ng mga batong immortal at mga pil. Ang buhay ay talagang maganda para sa kanya. Nine Sphere Secret Realm ba ito? Tanong ni Sabrina habang tinitingnan ang paligid ng may pag-usisa. Tumanggo si Sebastian. May panganib sa bawat sulok dito. Dapat kang mag-ingat. Hanggang dyan ka na lang, bata. Nang malapit nang umalis si Sebastian, may sumigaw sa kanya mula sa malapit. Lumiko si Sebastian sa pinagmulan ng boses at nakita ang isang grupo ng mga tao na nagmamadaling papalapit sa kanya. Isang lalaki ang nangunguna sa kanila, at agad siyang nakilala ni Sebastian. Si Iago iyon. Sa isang nakakatakot na tingin, tinukso ni Iago si Sebastian at bumulong sa pagitan ng mga ngipin. Sebastian, huling araw mo na sa mundo ngayon. Sa swerte ko lang ako nakaligtas noong nakaraan. Ngayon, jijibain kita. Nang may kalmadong tinig, malamig na sumagot si Sebastian, sa tingin mo ba kaya mo? Swerte ka lang noong nakaraan, nakatakas ka ng mabilis. Humalaklak si Lago. Huwag kang magyabang. Dinala ko ang mga eksperto mula sa aking angkan ngayon at isang mid-grade na espesyal na artifact, Treasured Parasol. Wala kang makakaligtasan ngayon. Tiningnan ni Sebastian ang mga tao sa likod ni Lago. Bagaman medyo naiinip siya, pinanatili niya ang kanyang kapanatagan. Noong mga sandaling iyon, napansin ni Iago si Sabrina, at isang malisyosong liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata habang siya'y tumatawang may pahiwatig. Hindi ko inasahan na may magandang babae na kasama ka.
Kapag naasikaso na kita, magiging kanya na siya. Si Sabrina ay tumingin sa kanya ng masama at sinaway, walang hiya kang baboy, huwag mo nang isipin pa. Ang tingin sa mga mata ni Sebastian ay lalong lumamig habang sinabi niya, Iago Cooper, hindi ka mabubuhay hanggang bukas. Tumawa ng hysterically si Lago. Ang tigas-tigas mo pa rin kahit malapit ka ng mamatay. Kunin mo siya. Ang mga tao sa likod niya ay sabay-sabay na sumugod. Ipinakita ng mga master ng transformative deity ang kanilang makapangyarihang espiritual na enerhiya at mga banal na teknik. Bigla, kumislap ang mga ilaw, at lumitaw ang nakabibighaning mga enerhiya. Gayunpaman, ang lakas ni Sebastian ay lampas sa inaasahan ni Iago. Gumagalaw siya na parang kidlat, at ang kanyang mga teknik ay nakasisira, bawat galaw ay naglalaman ng mapanirang puwersa. Ang mga agresibong espiritual na enerhiya at mga banal na teknik ay parang laro ng bata kay Sebastian, at madali niyang pinawalang bisa ang mga ito. Ginamit ni Sebastian ang Great Devouring Technique. Ang malakas na puwersa ng pagsipsip ay hinayla ang ilang mga pinakamataas na Holy Lord Masters, at agad silang naging alikabok. Lumaki ang mga mata ni Lago, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang huli niyang inaasahan ay ang maging napakalakas ni Sebastian. Kabanata 1800. Nakita na hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, mahinang nagbanta si Lago, Wilder, kung papatayin mo ako, hindi ka palalayain ng mga Cooper. Si Sebastian ay humalaklak ng walang pakialam. Sa tingin mo ba makakaligtas ka? Malabo yan. Ang takot sa mukha ni Lago ay naging mas halata, ngunit pinilit niya ang sarili, sinabing, dapat mong pag-isipan ng mabuti ang mga magiging resulta ng paggawa sa mga Cooper bilang iyong kaaway. Hindi pinansin ang lahat ng sinabi niya, biglang lumitaw si Sebastian sa harap niya. Magpakamatay ka! Sigaw ni Sebastian. Ang espiritual na enerhiya ay nagtipon sa kanyang palad at naging sinag ng liwanag bago lumipad patungo kay Lago. Ipinagkibit balikat ni Iago ang kanyang mga mata sa kawalang pag-asa at gustong umiwas, pero huli na ang lahat. Sa isang malakas na pagsabog, ang kanyang katawan ay naging alikabok sa ilalim ng makapangyarihang atakeng ito. Pinunasan ni Sebastian ang kanyang mga manggas na parang kakakagawa lang niya ng isang maliit na gawain. Ang lakas mo na. Nagulat si Sabrina at Jabos na humanga. Pumasok sila sa kailaliman ng lihim na kaharian at nakatagpo ng maraming malalakas at mabangis na mga halimaw. Samantala, nakakuha rin sila ng ilang swerte, mga espiritual na halamang gamot, at iba pang katulad na bagay. Sa araw na ito, nasa tuktok sila ng isang lambak, kung saan bahagyang narinig ni Sebastian ang isang tao na sumisigaw ng tulong. Ang boses ay tila pamilyar sa kanya, at parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Walang pag-aalinlangan, lumipad siya patungo sa pinagmulan ng boses, at sinundan siya ni Sabrina ng malapit. Nang malapit na sila, nakita nila ang isang lalaki na pinipigilan ang isang babae sa ilalim niya. Ang mga kamay niya ay pinuputol-putol ang mga damit ng babae, at patuloy na lumalabas ang mga malaswang salita mula sa kanyang bibig. Ikaw maruming puta. Tumigil ka na sa pagpapanggap na birhen ka. Mas pipiliin mo pang makipagtalik sa ibang lalaki kaysa sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kagaling. Ang babae ay si Luna. Lumalaban siya ng mabuti, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng halo ng galit at takot. Elias Summer, hayop ka. Hindi kita palalampasan. Bigla, narinig ang boses ni Sebastian mula sa malapit. Parang masaya kayong dalawa, nagsesex sa labas sa gitna ng araw. Sana hindi kayo magalit kung manood ako mula rito. Ikaw nga, Wilder. Nagulat si Elias, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng masama sa isang iglap. Pagkatapos, siya'y nagalit ng labis. Magaling, hayop ka. Hinahanap kita sa lahat ng dako, pero nandito ka pala sa Celestial Region. Papatayin kita ngayon. Isang apoy ng galit ang sumiklab sa kanyang mga mata, at ang puot sa kanyang dibdib ay umagos na parang tubig na dumadaloy mula sa isang dam. Noong mga panahong iyon, nakipagtalik si Sebastian sa kanyang kasintahang si Luna, at nabali pa ang isa sa kanyang mga braso.
Kahit na nakabuo siya ng isa pang braso gamit ang napakaraming mahahalagang sangkap, malayo pa rin ito sa kakayahang umangkop kumpara sa kanyang orihinal na braso. Ang paghihiganting ito at puot ay hindi kailanman mapapawi. Ang metal-based na espiritual na enerhiya ni Elias ay biglang naging aktibo at kumalat sa lahat ng direksyon na parang isang higanteng alon. Mabilis siyang bumuo ng mga sel gamit ang kanyang mga kamay, at unti-unting nag-condense ang isang itim na liwanag sa harap niya. Ito ay naging isang itim na dragon na may mga pangil at pangil bago tumakbo patungo kay Sebastian. Sa pagkakita nito, nanatiling kalmado si Sebastian at dahan-daang nagtaas ng kamay. Isang kumikislap na kalasag na gawa sa aktibo at pasibong enerhiya ang nabuo sa kanyang harapan, at tumama dito ang itim na dragon. Ang epekto ay nagdulot ng malakas na tunog, ngunit hindi man lang kumilos ang kalasag ng dragon. Ito ay imposibleng mangyari. Paano ang laki ng pag-unlad ng iyong pagsasanay? Laking gulat ni Elias nang mapalawak ang kanyang mga mata. Nagtatawa, sumagot si Sebastian, akala mo ba ikaw lang ang umuunlad? Ang tanga mo. Naiinis at galit na galit, muling pinaganya ni Elias ang kanyang espiritual na enerhiya. Walang katapusang mga matutulis na talam na kulay ginto ang lumitaw sa paligid niya at lumipad patungo kay Sebastian, nagdulot ng matinding sipol. Nang mahinahon, bahagyang gumalaw si Sebastian at madaling nakaiwas sa mga talam. Napakabilis niya na wala ni isa sa mga atake ni Elias ang tumama. Luna ay sinamantala ang pagkakataon at nakawala mula sa kontrol ni Elias, tumakbo papunta kay Sebastian. Ang eksenang ito ay lalo lamang nagpagalit kay Elias. Bitch, nagtatago ka ba sa kanya? Bahagyang lumipat si Sebastian sa gilid, inilagay si Luna sa likuran niya, at kumislap ng malamig ang kanyang mga mata habang sinabi, ito ang iyong katapusan. Bumuo si Sebastian ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay, at nagtipon ng aktibo at pasibong enerhiya sa kanyang mga kamay. Agad, nagbago ang kalangitan habang kumilos ang mga ulap at hangin. Pagkatapos, isang higanteng liwanag ang sumiklab mula sa kanyang mga kamay at tumama ng diretso kay Elias. Nararamdaman ni Elias ang makapangyarihang puwersa, at sa wakas ay lumabas ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit huli na para sa kanya na umiwas. Maaari lamang niyang gamitin ang kanyang metal-based na espiritual na enerhiya upang subukang pigilan ang atake.